Bago po natin pag-usapan yung pinaka-main topic po ng ating content, which is ito pong reaction natin dito sa naging post po ng isang ex-user na nagngangalang For the Motherland, no? Gusto ko po muna kayong i-encourage na sana makiisa po kayo sa atin sa pakikipaglaban sa fake news. Si Senator Risa po ay may sinugot na fake news sa kanyang page. Sana po ay ating maibahagi din or mai-share ng mas maraming tao po ang makaalam na fake news po yung post na sinasagot niya. Sana po ay ating maibahagi, no, or ating masuportahan nang sa ganon ay mas marami tayo na lumalaban sa fake news, no? Kasi ang problema po kapag may mga nag-share ng fake news, mas mabilis po silang kumalat at mas maraming tao ang nakakakita nun. Ang tanging paglaban lamang natin ay kapag may sumagot, may nag-debunk, ang maibahagi, no, yung pag-debunk or yung pagsagot na post na ginagawa ng mga tao. So, kung marami na pong nakapag-share nung fake news na iyon at maraming nakakita at naniwala, maaari pa rin po nating labanan sa pamamagitan ng pag-share ng mga post na dinidebunk yung fake news, no? So, sana po ating masuportahan at ating po ma-share nang sa ganun ay makatulong tayo sa paglaban sa fake news. Ngayon, punta na po tayo dun sa pinaka-topic ng video natin. Ito po, gusto ko lamang pong bigyan ng reaction or tugon itong naging post ng isang ex-user na si For the Motherland. Ang sabi niya dito, Bam Aquino might be wanting to project na maginoo siya pero medyo bastos with his pa-sign up sa BAYAG niya. But nauna na kasi Bam ang projection mo na banal-banalan ka, kaya more like banal na aso, santong kabayo na talaga image mo. Ayan po ang sabi ni For the Motherland, Senator Bam Aquino. Ito lang po yung short at saka simpleng tugon natin o reaction natin sa sinabi niya. So, nakikita natin mga kababayan, nagsisimula na naman po yung mga gantong estilo. Para po sa akin yan po ay pang-iinsulto, no, or pangungutya. Pero bilang tugon, kahit ano pang sabihin nyo kay Senator Bam or mapa kay Senator Bam Aquino yan, kay Senator Kiko Pangilinan, ano, at saka kay Attorney Chal Jokno. Although hindi naman niya binanggit, ano, kay Senator Bam lang siya nakapokus. Pero sinasabi ko lang kasi may iba pang gumagawa ng mga gantong insult, no, pang-iinsulto na post sa iba pang dating pinuno ng bansa natin, dating senator. Kahit ano pang sabihin nyo, mapa kay Senator Bam, Senator Kiko Pangilinan, mapa kay Attorney Chal Jokno, mapa kay Attorney Leni Robredo, Senator Risa Ontiveros, Senator Laila de Lima, hindi nyo mababago, no? Hindi mababago ng insult nyo ang katotohanan na yung mga taong yan, yung mga nabanggit ko, ay wala pong pinagtataguan, hindi tumatakas sa batas, no? Walang conviction. Si Senator de Lima, absuelto po sa 3 kasong isinampalaban sa kanya. Hindi sila tumatakas at wala silang kailangang panugutan sa mga Pilipino. Hindi sila pinapatawag sa Kongreso, sa Senado para magpaliwanag patungkol sa paggastos nila ng budget ng mga Pilipino. Sino yung mga taong yun na pinapatawag? May mga notice of disallowances. Sino yung mga taong yun na tumatakas, nagtatago na may dapat panugutan sa batas? Sino yung mga taong yun na nagkaroon ng conviction, yung iba na disbar, yung iba na tegi na nga, at sino yung mga taong yun na ngayon ay nakakulong? Sa pagkakaalam ko po ay nasa kubol ng kabilang kubol, mga kababayan. Kahit pa anong insulto, pangutya ang sabihin nyo, masasakit na salita below the belt, hindi niya mababago na yung mga taong nabanggit ko, no? Sa pagkakaalam ko ay hindi nalilink ang mga pangalan sa mga big time drug lord, no? Hindi sila naging protector, hindi sila naging kumpare, hindi naging part ng kanilang gabinete, no? Hindi, yung mga taong nabanggit ko, sila Senator Bam, sila Senator Kiko Pangilinan, hindi sila na-involved sa illegal pogo. Hindi sila involved sa mga maanomalyang proyekto sa pagkakaalam ko mga kababayan, no? So, hindi uubra yang pang-iinsulto. Aring umubra yan sa mga kakubol nyo at mga supporter nyo. Pero sana mas maraming Pilipino na ngayon ang matalino at nakahalata na, no, at naumay na sa mga ganyang estilo, no, na iinsultuhin nyo yung mga tao para ano, para dungisan ang mga pangalan nila, pero pang-iinsulto lang ginagawa nyo. Wala kayong maipakitang conviction, wala kayong maipakitang mga mugshot na mga iyan. In case of Senator de Lima, napatunayan naman niya na kahit siya nagkaroon ng mga kaso, pinatunayan niya na puro kasinungalingan lamang iyon at bintang na walang basihan. Kaya siya po ang nanalo sa mga kasong yon. Napatunayan na sinungaling yung mga taong nag-akusa sa kanya. Again, uulitin ko bago ko tapusin ang video na ito.
kahit pa anong pang-iinsulto at masasakit na salita at mga insulting words ang gamitin nyo, mga below the belt or ad hominem, hindi nyo mababago ang katotohanan na yung mga iniidolo nyo at mga nasa kubol nyo at mga ina-admire nyong politiko ay may mga pinapanagutan sa batas ngayon, may mga patong-patong na kaso, yung mga iniidolo nyo ay nakakulong, may mga dapat panagutan dahil meron silang mga ginawa ng kasalanan, yung iba nagtatago, tumakas, yung iba pinapahanap ng Kongreso at ng Senado, yung iba pinapasubpina, pinapakontempt. Hindi nyo mababago ang katotohanan na ganun ang nakikita namin sa mga iniidolo nyo. At yung mga taong iniinsulto nyo ay walang mga ganong eksena. Walang mga ganong patong-patong na kaso, hindi nagtatago, may peace of mind. Walang kailangang takasan sa mga Pilipino. At yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan na siguro pinipilit nyong itago, takpan, kaya gumagamit kayo ng pang-iinsulto, gumagamit kayo ng mga pangungutya. Dahil yun na lang ang kaya nyo. Hindi na uubra yan, wala nang bisa yan. Umay na ang mga Pilipino sa bastusan, sa insultuhan, sa balahuraan na talaga namang naging talamak. Alam nyo kung kailan naging talamak yan. Umay na po ang mga Pilipino. At sa mga kababayan ko, sana po huwag na tayong pumayag sa ganyang estilo, sa ganyang sistema. Tingnan natin yung ginagawa ng mga tao o tingnan natin yung totoong background. Sila ba ay na-involved sa katiwalian? Sila ba ay may conviction sa korte? Sila ba ay nagtago? Sila ba ay tumakas? Sila ba ay takot humarap sa batas, sa kongreso, sa otoridad? Tanungin nyo ang mga sarili nyo. Tanungin nyo kung sino yung iniinsulto nila. Kung sila ba ay may mga dungis at may mga pananagutan sa batas. Para po sa akin, ang sagot wala. Pero tanungin nyo rin ang sarili nyo, ano bang klaseng mga tao ang sinusuportahan ng mga taong nang iinsulto? Anong klaseng mga politiko ang sinusuportahan nila? Kitang-kita naman po. Very evident, mga nagtatago sa batas, mga ayaw sumagot, ayaw sumipot, mga tumakas, mga nakakulong, may mga conviction. At kayo na po ang humusga, mga kababayan. Kayo na po. Sana po, mas maging matalino tayo. Lalong-lalo na sa 2025 at 2028. Dahil awang-awa na, ewan ko sa inyo, pero ako po'y awang-awa na sa bansa natin. Awang-awa na po ako sa mga kababayan natin na talagang nagsasuffer. Dahil lamang naluluklok ang mga tiwali at mga hindi karapat-dapat na maluklok. Kahit pa anong sabihin nyo, yung mga leaders na nabanggit ko, sila Senator Bam, sila Senator Kiko, Atty. Leni Robredo, Senator Risa, Atty. Chal Jokno, Senator De Lima at yung iba pa, hindi sila na-involved, walang napatunayan na katiwalian na ginawa nila. Kabaliktaran ng mga sinusuportahan ng mga taga-kabila na mahilig at ang gagaling mang insulto. But in reality, mas madumi at mas basura yung mga sinusuportahan nila. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Sana po'y makapag-komento kayo, ibigay nyo ang inyong opinion sa comment section at maibahagi nyo ang ating video para mas maraming kababayan natin ang mamulat, no? At mas maunawaan ang mga bagay-bagay patungkol po sa ating bansa. Maraming pong salamat sa panonood.